other members who... Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. One question lang para dito kasi iba sana yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo nabibigyan ng parte nila? Was that before, advance, before the project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So ibig sabihin advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawan ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po, yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong sigurado na makukuha mo na yung project. Siguradong sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, Senator Erwin. opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay niyo. Merong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo. I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko.
Siguruhin mo ito dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka This muna is a very kasi serious- baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang kanilang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your Honor. Basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang Opo, hindi po. napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay kahit sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga 25 narinig sa ko taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala Ibig sila sabihin, doon. Opo. Kay speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Ah, Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Diskaya, Senator Sherwin. hindi, one word. Meron ka bang litrato ng mga bagman nila? Pictures? O Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat Honor. ng kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilalang kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Pero baka yung iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo 'yon? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi niyo nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na panaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa Hindi pinagagawa nga, ko? ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. So Tama. paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, Sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan, wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po sa tag doon yung session na ang tag sa session na executive session ko lang po siguro kung Pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Andiyan na tayo eh. This connection, I think, Mr. Diskaya,
Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ka ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka. Yes po, Mr. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicos that were mentioned earlier? Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that? May control yung politiko doon sa implementation ng project? Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politico and the district engineer and regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to in the name of the truth. Diba? In the name of justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session without prejudice. Kung ma-determine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Sige po. Ang tanong niya... No. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na kat dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, di tuloy mo na. dito Mr. po, Chair, dito I po. agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyales ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po ko pong mga hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Sige, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Okay. Di ba meron na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Sworn Yung mga statement. ibang personalities. Yung mga ibang personalities. Hindi mo ba kaya banggitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. District Yung mga pangalan. engineer, Nandito rin po. dito na rin, district engineer, regional engineer, yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at I guess lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong Sino mga, po? Bakit? kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong Sandali pangalanan. Sandali lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduarte Berhilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po.
Ayun, nandito pala eh. Andyan pala. Pagkatapos nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandyan po ba? Nandito din po. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyales ng DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Paupoy na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Mr. Diskaya, magkano yung pinakamalaking halagang o commission na binigay mo sa isang personality? Kadalasan po, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Hindi, si R.D. na lang muna. Hindi, si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Ano apelido? Henry. D.E. Henry Alcantara po, for example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa, kay ano daw po, kay, no, hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28, may binigyan ka raw 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino ro yun na sa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, NEP, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung Yan. insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Alright. Nandito na yung si Mr. Chair, may masingit lang ako, Sen. Tanungin ko lang si Curly Diskaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni D.E. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yun kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Yung parking fee. Parking fee, sorry. fee. Oo. So, Kaya pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto? Sa LGU, kadalasan wala po. Wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Paano? 2%, 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po,
Hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Diskaya, ban. Hindi po. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWH, kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Hindi po. Wala po kaming, hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabwat nyo na, binigyan nyo na ho eh. May pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po, nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, ano? Dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation Bigyan ko mo po? muna ako ng kopya pagkatapos i-plus natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-plus natin sa ano. So ito, babasahin ko, ano? Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE&RD, 7%. O, yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa makatwid po kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38
Hindi mo ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256,000,000. Pero sa actual po, kaya po namin mabili sa market ng volume ng 6,652,000 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po, Teka muna, sheet pile ang sinasabi mo. ito po, mga components po ito ng Sinasabi flood mo control. Rito, maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, your... Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ina-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Your Ano Honor. nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, huwag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project niyo sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadgetan ng 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na lang sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-usapan natin.